Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko lang kayo ng update tungkol kay Police Brigadier General Nicolas Torre. Sa post ng News 5, posted 2 hours ago. Ito, basahin ko ha. Balak ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na magsampa ng reklamong cyber libel laban sa dating mamamahayag na si Jay Sonza at isa pang vlogger dahil sa umano'y pagkakalat ng fake news laban sa kanya. Ayon kay Torre, isa umano si Sonza sa mga nagpakalat ng peking larawan niyang nakaratay sa ospital. Giit ng CIDG Chief, hindi niya ito palalampasin dahil naka-aapekto na umano sa maling balita sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Yung exact word ni General Torre, yung mga nag-post na ako'y na ospital, na ako'y nagkasakit, I am going to file a cyber libel case against them kasi ang tinatamaan kasi yung pamilya ko. Bago nito, inireklamo na ni Torre ang vlogger at dating Army Captain na si Clemente Dado Enrique ng inciting to sedition dahil sa mga pahayag niyang humihikayat umano sa publiko na mag-aklas laban sa gobyerno. So, News 5 by Brian Castillo. So, yun po ang balita. Okay, so may vlogger nga akong nakita ko ang kanyang caption, thumbnail na yun nga na hospital daw si General Torre. Kaya lang, dahil wala akong ibang source, hindi ko tinapik, kasi alanganin eh. Wala akong nakitang post, wala akong nakitang litratong ipinost ni Jason sa tungkol sa di umano'y pagka-hospital ni General Torre. So, kung walang katotohanan na na-hospital si General Torre at may vlogger o mismo si Jason sa ang nagpakalat ng balita na di umano'y na hospital si General Torre at wala namang katotohanan, talaga maaapektuhan ang pamilya ni General Torre at karapatan niya yun na mag-file ng cyber libel. So, mag-ingat po tayo ngayon sa mga fake news kasi dumarami ang nagpapakalat ng fake news. Ako kaya maingat ako sa ating mga content, sa ating topic. Bine-verify ko maigi kung totoo ba. Ang pinaka-viral, pinaka-controversial ngayon na akusasyon ng fake news. Itong nangyayari between kampo ni Pangulong Duterte at Pangulong Marcos Jr. Ang unang nag-akusa na nagpapakalat ng fake news ang kampo ni Pangulong Duterte ay
si Executive Secretary Bersamin. Maliciously fake daw yung pahayag ng dating Pangulo na may mga blank items sa GAA o National Budget. Tapos sinigundahan ng Pangulo, mismong Pangulo nagpahayag na he is lying. Nagsisinungaling daw ang Pangulong Duterte yung tungkol sa blank item sa GAA o National Budget. Kailang ang katotohanan niyan is wala namang sinabi si Pangulong Duterte na may blank item sa GAA. Kasi ang tinutukoy ni Pangulong Duterte na mga blank items is yung BICAM report. Malaking kaibahan ang BICAM report. Ginawa ito ng Kamara at Senado bago pa makarating kay Pangulong Marcos Jr. para pirmahan. So, magkaiba sila ng basihan. Totoo na walang blank item sa GAA. Totoo. Kaya lang hindi naman ang GAA ang tinutukoy ni Pangulong Duterte at ni Congressman Oca. Pati nga si Attorney Vic Rodriguez, nagpaliwanag na rin siya na ang mga may blank items is yung BICAM report. Na yung BICAM report ang basihan ng General Appropriations Bill. Bago maging General Appropriations Act, ma-enroll mo na as bill yung BICAM report. So ang tanong ng bayan ngayon, paano napirmahan? Paano na fill in the blanks? Kasi klaro, kitang-kita, pinakita ni na Attorney Vic, Congressman Ungab, PRRD, yung mga items sa BICAM report na may mga blankong amount. Yun ang kini-question. Yun ang dapat ipaliwanag ng palasyo. Okay? So, yun na. Labanan ng katotohanan at fake news. So, sinasabi ng iba na inilalayo daw ng palasyo ang issue. Instead na ang sumagot, ang dapat sumagot sa issue ay yung mga kongresista at senador. Si Senator Grace Poe bilang chairman ng Committee on Finance at si Congressman Saldico sa Kamara bilang chairman ng Committee on Appropriations, sila ang dapat sumagot sa issue. Bakit may blanco doon sa BICAM report? Ang isang nakikisawsaw, yung isang USEC ng DBM, USEC Gades, na usual practice na daw yun ng BICAM. Anong credibility ng isang undersecretary ng DBM na usual practice na daw yun na hindi naman siya kasama doon sa deliberation? So, mas kapanipaniwala si Congressman Ungab dahil trabaho niya yun. Matagal na siyang congressman, alam niya yung kalakaran, alam niya yung mga pangyayari sa BICAM. Okay, si Senator Amy, Disyembre pa lang, nagpahayag na siya ng mga blank items sa BICAM report. Recorded yan, nagsalita si Senator Amy. May mga blank items kaya hindi ko pumirma. So, yung pahayag ni Senator Amy nag-corroborate sa findings sa pasabog ni Congressman Ungab na may blank items nga talaga. So, yun naman ang hinighlight ni Pangulong Rodrigo Duterte. Biglang sumagot pa naman itong si Executive Secretary Bersamin na maliciously fake yung si dating Pangulong Duterte kasi wala namang blank item sa GAA. Nako, ang layo naman. Hindi naman GAA ang
tinutukoy ng Pangulong Duterte, kundi yung BICAM report. Iba ang BICAM report, iba ang GAA. So, yun po. Sino ang nagpapakalat ng fake news? Yan na. So, again, hintayin natin kung kailan ma-file, and I believe kayang-kayang depensahan ni Jason sa ang kanyang sarili tungkol sa bagay na ito.